So, ang nagkakagulo na po ay yung nabanggit ko na posibilidad na baka maaresto ang ating Pangulo Duterte. O, now, anong reaksyon ng tao? Nagkakagulo na. Walang tigil ang aking telepono. Anong gusto nyong gawin namin? Magpi-people power na ba tayo? Eh ako naman po, uminahin po tayong lahat ha, kasi hindi pa naman po nangyayari. Pag nangyari po yan, asahan niyo po, ako'y mag-i-spokesawar at ako mananawagan para sa mga Pilipino na manindigan. Pag nangyari po yan, asahan niyo naman ako na ako'y mag-spokesawar dyan. So ngayon, kulang po kayo. So yun po guys, so napakinggan na natin ang introduction ni Attorney Harry Roque na yun nga, nagkakagulo na raw sa mga side ng mga Duterte. So ano gagawin? People power na, people power na. Hindi tayo dapat mag-people power kasi kokonti pa yung mga naglalahad na sila suportado nila ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kokonti pa. Hindi pa sapat yun. Kaya nga, kung maalala nyo yung aking vlog, kagabi lang, yung aking text message na tanggap sa aking kaibigan, ay yun nga, naghahanda na sila. Hindi po sila nagkakagulo na. Yun po ang tamang terminology po doon ay naghahanda sila. Naghahanda po sa posibilidad na mga ugong-ugong na darakpin na o dadakipin na ang ating kagalang-galang butihing dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun po ang naghahanda na po sila. Hindi ko naman po sinabi kagabi na nagkakagulo na ako. Hindi, naghahanda na sila para i-anticipate yung posibleng mangyari na pagdarakip sa ating Tatay Digong doon sa Davao City. So, doon sa Davao City ay sila may sapat na bilang doon. May sapat na bilang sila upang hadlangan yung mga ugong-ugong na magkakaroon na ng warrant of arrest ang ating Tatay Digong. So, very safe siya doon sa Davao City. At walang alinlangan na mapoprotektahan siya ng mga taong bayan doon sa Davao City. So may nabalitaan tayo, bubuwagin na yung Task Force Davao na ito'y kinabibilangan ng humigit kulong mo lang 700 sa kasundaluhan, di umano. At nagpuntang araw doon, di umano si General Browner, ang ating magiting na general na pinuno ng kasundaluhan. So, totoong nagpunta siya doon, sinabi niya. At inilahad din sa news na totoong nagpunta sila. Pero yung bubuwagin, yung Task Force Davao, dinenay nila na hindi totoo na bubuwagin yung Task Force Davao. Pero, gayon pa man, naghahanda pa rin ang mga taga Davao City, yung mga sumusuporta sa ating butihing dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So yun nga sinasabi niyo dito. At tunghayan po natin yung ibang news at para lubos nating maunawaan. Tatlong iba't ibang sources na malapit na daw ang arrest. Pero ito po hindi malinaw kung ang warrant of arrest ay galing sa ICC o galing dito sa Pilipinas. Bakit? Ay nasa dyaryo ngayon, yung magkamang Romualdo na Camiguin, nagsasabi na yung sinabi daw ni Presidente na dapat maghiwalay ang Mindanao, secession. Yung dating tao ni Presidente Duterte, Secretary Anyo at Secretary Galvez, anong sabi nila? We will meet any threat to secede from the Republic with force. Ano ibig sabihin yan? Gagamitan namin ng dahas, poprotektahan namin ang territorial integrity ng Pilipinas. So, yung isang kongresista at dating gobernador nagsasabi, sedition. Yung isa nagsasabi, we will meet it with a threat of force. So, ibig sabihin, abay baka kasuhan nila ang dating presidente ng sedition. At sinabi nga nila, we will not hesitate to use force. O, nagtataka pa ba kayo na posible talaga na maaresto
ang Presidente Duterte either because of an ICC warrant of arrest or dito sa lokal. Pero yung pag-aresto na lokal, meron din po akong multiple sources na kapanipaniwala din. Ang hindi na lang daw sigurado. Ayan guys, so narinig nyo. Dalawang bagay. O pwedeng ang warrant of arrest ay maganap o mangyari dahil doon sa ICC. Ang pangalawang punto niya ay pwede rin yung warrant of arrest ay manggaling sa gobyerno natin. Dahil yung sinabi niya na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Kasi yun ay pwede raw di umano na maging hakbang nila para kasuhan ng sedition. So, ano yung sedition? Pag-aaklas. Di ba? So, sasabihin nila, bakit? Wala naman silang ebidensya. Pwede nilang gamitin yung video na paglalahad ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte patungkol doon sa sinasabi nilang sedition. Pero sa akin, hindi po ebidensya yun, yung paglalahad. Sa aking palagay po, hindi po ebidensya yun para gawin nilang basihan yung video na inilahad niya. Hindi po, maliit na party po yun. Maliit na parting ebidensya para sabihin lang sedition yun. So, yun nga lang. Yung kaya kung maalala nyo, yung nakaraan na kinasuhan nitong isang party list representative para doon sa death threats sa di umano na nakaamba sa kanyang buhay. Di ba? Yung isang party list, tapos ano nangyari? Dinismiss lang yun ng korte. So, kailangan nilang magkaroon ng mabigat na ebidensya para doon sa sinasabi nilang sedition. At hindi po sedition yun kasi alam nyo po, ang mga taga Mindanao matagal na. Matagal na po silang salat sa oruga ng ating gobyerno. Alam naman natin yan. Tingnan naman nangyayari sa Mindanao. So, nakakalungkot yung kanilang hinaing na yon. Pero kung inaarugalan sila at binibigyan ng importansya ng mga taga Maynila, di sana wala nang mga Muslim na mga kapatid nating Muslim na pupunta rito sa Maynila para maghanap buhay. Di po ba? Sa Maynila, napakaraming kapatid nating Muslim na pumupunta rito upang magkaroon ng hanap buhay. So, sa kanilang lugar, napag-iwanan na po sila. So, yun ang hinaing niya at yun ang sinasambit ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte patungkol doon na kulang sa pag-aaruga ang ating Mindanaon. Noon pa yan na kumbaga nakakalimutan na sila ng ating gobyerno. Noon pa. Hindi lang itong administrasyon na to. Nung mga nakaraang administrasyon pa, ay nakakalimutan sila. Hindi na ibibigay yung kanilang suporta na inaasahan nilang suporta na nagmumula sa gobyerno. Kaya naman yung iba ay nag-iisip na humiwalay na lang tayo. Pero kung yung suporta na magagaling dito sa Maynila, papunta sa Mindanao, at yun aprobado naman sila, hindi mangyayari ang ganyan mag-iisip sila na humiwalay sa Mindanao. Yun lang po ang saga ng akin. Matagal na yan, matagal na panahon na. Sabi ko po, hindi lang dito sa administrasyon na to. Kaya lang, itong administrasyon na to, medyo nakikitaan natin ng hindi magandang pamamalakad. Gaya ng marami tayong tanong, hindi naman sinasagot. Parang umidlan sila. Parang, bahala sila, hindi ko sasagutin yan. Hindi kagaya nung ating Tatay Digong nung panahon niya sa pagiging presidente, kada may issue, sagot agad siya. Kada may tanong ang taong bayan, sinasagot agad niya. Live pa yun. May press pa yun. Diba? So, yun ang hinahanap ng taong bayan. Na pag may tanong, sagutin nyo. Kasi yung mga perang inyong ginagastos dyan sa kaban ng bayan, galing po sa mga mamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. Yun po. So, ituloy po natin guys. O ano pa yung masasabi ni Attorney Harry Roque.
kasing salita lang at nakokontra ng ibang tao gaya ng kalihim ng Department of Justice, wala pong maniniwala sa salita. Kasi pinatigil ang pirma, tuloy. Di ba ho? Hindi daw kailangan ng amendments ng economic provisions, tuloy pa rin. Ano nangyari? Akala nila may kasunduan na sila. Ayun, gera na naman ang Senado at ang Kamara de Representante. Parang wala pong ibig sabihin ng salita sa bayang ito. Dapat isulat dahil pati ang husgado will be guided kung anong nakasulat. Yan po ang dahilan. Kaya kapag ikaw nag-file ng certiorari, kinakailangan may certified true copy. Bakit ayaw isulat? Di ba po? Ayan guys, so narinig nyo. So yung mga, ang sinasabi niya rito, yung patungkol doon sa mga pagsasalita ng ating sitting president dito sa ating bansa. Na sinasabi niya, wag niyo yung papapasokin yung ICC na yan. Kasi wala na silang jurisdiction dito. Di ba? Inaano pa niya sa mga news yun, sa interview niya, sinasabi niya. So, siyempre, malalaman nyo ng mga opisyalis ng gobyerno. Yun pala ang sinasabi ng Pangulo na wag natin papasukin yung ICC at wag natin intindihin. Pero ano nangyayari? Tuloy pa rin. Kasi walang black and white. Walang kasulatan. Walang kasulatan na order ng Pangulo. Eto, halimbawa sabihin na nating sinasabing mga batas na ganito, memorandum na ipalalabas ang ating Pangulo dito sa Pilipinas. Yun, pwede sumunod sila pag memorandum. Nakita nyo yung doon sa kick-off rally, memorandum. May memorandum, pinalabas. Sunod lahat ng mga government employee dito sa ating bansa. Punta sila. Napuno ngayon yung Quirino Grandstand. Naroon ang inyong abang lingkod at nag-cover tayo doon. So, yun nga, talagang kailangan may black and white po. Tama po itong si Attorney Harry Roque. Sumulat ka kahit memorandum lang o ano pa mga katawagan niya sa batas na wag nyong, gaya na sabi niya, wag nyong papapasukin ng ICC dito at mag-iimbestiga dahil wala silang jurisdiction dito. Meron tayong gumugulong na batas dito sa ating inang bansang Pilipinas. Tapos, di ba? Tapos, ipalabas nila sa kanilang mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Di maganda sana. Pero yung salita lang, hindi nakikinig yung mga opisyalis ng gobyerno Kaya nga, yun, hanggang doon lang siya sa salita, di ba? Kaya nakakalungkot po. Dahil dumidepende na siya. Hindi kagaya ng panahon ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na pag nagsalita siya sa TV, on TV, at na-capture ng mga government official, sunod sila. Pero itong gobyernong to, hindi po ganon. Hindi po ganon. Kailangan magpalabas kayo ng black and white para kami sumunod. Di ba? Iba po yung administrasyon ngayon. Iba na po yung mga opisyalis ng gobyerno natin ngayon. Nakakalungkot po. So, tuloy po natin guys. Tingnan natin kung ano pa yung masasabi ni Atty. Harry Roque. Nagkakagulo na po. Alam niyo po ako, bukod sa pagiging abogado, ako po'y columnist na medyo matagal na. Una ko pong periodiko ay Standard, tapos lumipat ako ng Tribune, tapos lumipat ako ng Philippine Star. So ako naman po, bagamat hindi ako professional na reporter or journalist, sinusunod ko rin po ang mga palatuntunan ng mga professional journalist kasi ang aking may bahay naman po ay professional na journalist. So bago naman ako mag-release ng information, sinusubukan ko po at talagang tinutupad ko na meron akong multiple sources. No? Bagamat hindi po pwedeng pangalanan ng mga sources, meron po akong multiple sources. No? 3 po yan.
So lahat po ng sinasabi ko ay meron po akong multiple sources. No? At dahil ako naman naging spokesperson, siguro naman kapanipaniwala yung mga pinakikinggan kong mga sources. Bagamat, hindi talaga po pwedeng isiwalat ang kanilang mga identities dahil masusunog naman sila. Lalo na yung mga nasa serbisyo ng gobyerno. So, ang nagkakagulo na po ay yung nabanggit ko na posibilidad na baka maaresto ang ating Pangulo Duterte. Now, anong reaksyon ng tao? Nagkakagulo na. Walang tigil ang aking telepono. Anong gusto nyong gawin namin? Magpi-people power na ba tayo? Ako naman po, uminahin po tayong lahat kasi hindi pa naman po nangyayari. Pag nangyari po yan, asahan nyo po, ako'y mag-i-spokes-hour at ako mananawagan para sa mga Pilipino na manindigan. Pag nangyari po yan, asahan nyo naman ako na ako'y mag-spokes-hour dyan. So ngayon, kulang po kayo. Now, bukod dun sa aking 3 sources, na talaga naman pong mga kapanipaniwala yan, no? Bakit pa kayo maghahanap ng source? Nagsalita na yung complainant labang kay Pangulo Duterte, si dating Senador Trillanes. Anong sabi niya? Tapos na ang investigasyon, ang susunod na lalabas na ang warrant of arrest. Di ba sinabi niya yan? Bakit pa kayo nagdududa na mangyayari yan? Siya ang complainant. Confidential ang proceedings ng ICC, pero hindi nila po pwede baliwalayin ang mga complainants. Dahil sila ang complainants. Meron nga doong section sa ICC para doon sa mga victims, no? Kasi talagang progressive po ang progressive dahil nga they respond to the victims, no? Meron talaga opisina that takes care of yung victims, no? Hindi naman biktima si Trillanes, pero siyempre sa kahit ano namang legal proceedings, kinikilala kung sino mga complainant. At complainant yan si Senator Trillanes. So bakit natin pagdududahan siya kung sinasabi niya na palabas na ang warrant of arrest? Pero ang sinasabi ko po, hindi naman ako solely nag-rely kay dating Senador Trillanes. Nagkaroon po ako ng 3 iba't ibang sources na malapit na daw ang arrest. Pero ito po hindi malinaw kung ang warrant of arrest ay galing sa ICC o galing dito sa Pilipinas. Bakit? Nasa dyaryo ngayon yung mag-amang Romualdo na Camiguin. Nagsasabi na yung sinabi daw ni Presidente na dapat maghiwalay ang Mindanao, secession. Yung dating tao ni Presidente Duterte, Secretary Anyo at Secretary Galvez, anong sabi nila? We will meet any threat to secede from the Republic with force. Ano ibig sabihin yan? Gagamitan namin ng dahas, poprotektahan namin ang territorial integrity ng Pilipinas. So, yung isang kongresista at dating gobernador nagsasabi, sedition. Yung isa nagsasabi, we will meet it with the threat of force. So, ibig sabihin, baka kasuhan nila ang dating presidente ng sedition. At sinabi nga nila, we will not hesitate to use force. Nagtataka pa ba kayo na posible talaga na maaresto ang Presidente Duterte either because of an ICC warrant of arrest or dito sa lokal. Pero yung pag-aresto na lokal, meron din po akong multiple sources na kapanipaniwala din. Ang hindi na lang daw sigurado paano at kung paano masaserve sa kanya. Ako'y nagtataka din kung paano masaserve ang warrant of arrest na lokal na kaso. Kasi dapat dadaan yan sa PI unless nagkaroon ng tinatawag na inquest proceedings caught in the act. So mahirap po yun na magkaroon ng warrant of arrest dahil caught in the act unless gagamitin nila yung sinabi niya sa television and they will accept that as evidence of being caught in the act na nagkakaroon ng sedition dahil na-broadcast yun. Posible, pero pwedeng questionin. Pero pwede bang mag-issue ng warrant of arrest? Anything is possible. Pwedeng ma-question, mapawalang visa, but anything is possible. Pero anong mensahe sa mga pangyayari? Posibilidad pa lang, nagkakagulo na ang taong bayan. So kung sa tingin ng ilan dyan na dapat mag-cooperate ng Pilipinas pag nagkaroon ng warrant of arrest ang ICC at ito ay ipapaserve sa pulis o sa sundalong Pilipino, think again. Talaga pong magkakagulo. Ayaw ko pong magkagulo, pero wala pong choice yan.
sa dami na nagmamahal kay Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi po papayag yung mga nagmamahal sa kanya na iparesto siya at dalhin sa isang dayuhang bayan. Paulit-ulit na sinasabi rin ni Presidente Duterte, at narinig na niyo yan, mamamatay muna siya bago siya magpapahusga sa mga dayuhan. Hindi ba kayo naniniwala dyan? Ako naniniwala ako doon. Dahil tunay na talagang binigyan ng importansya ni Presidente Duterte ang soberenya ng Pilipinas. Na tayo independenteng bansa na. At hindi po pwede na mga krimen na nangyari sa Pilipinas, lilitisin ng mga dayuhan. So, sa mga nagsasabi, ay fake news, well, unang-una, sa mga panahon po ngayon, wala nang fake news. Anything is possible. Diba? Fake news na gumagamit daw ng pulburon. Fake news na hanggang ngayon naka-fentanyl. Anything is possible now. Dahil history is unfolding. Malalaman po natin sa lalong mabilis na panahon ang katotohanan. Kasi yan ngayon ang hingi ng taong bayan. Ano ang katotohanan? Doon sa warrant of arrest, tignan natin kung ano mangyayari. Sana wala. Sana yung reaksyon ng tao na wala pa, na talagang natataranta ang tao dahil mahal si Presidente Duterte, will make this administration to make the right choice. Kung ICC warrant of arrest yan, wala talagang basihan para makipag-cooperate dahil hindi na tayo miyembro ng ICC. Pag siya'y inaresto, miski hindi na tayo miyembro, ang remedyo, habeas corpus na po yan dahil illegal arrest na yan. Dahil hindi na tayo miyembro, wala na tayong obligasyon na makipagtulungan. Pag siya naman inaresto dahil sa sedition, well, kinakailangan dumaan muna yan sa preliminary investigation. So illegal din yung pagkaka-aresto. Ang mensahe ng taong bayan na ngayon pa lang, balita pa lang na may posibilidad na nagkakagulo na, natataranta na, huwag niyong gawin. Sasabog po yan. Parang social volcano. Yun. So imbis na kayo ay mag-deny, tignan nyo anong reaction ng taong bayan. Galit po sila sa mere possibility na maaresto ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Whether be it dahil sa ICC o whether be it sa kanyang mga sinasabi. Tama ba ako o mali? Tama. Di ba ako yung nagsasabi lang kung anong damdamin ng taong bayan? Oo. Huwag niyo pong gawin yan. Puputok tayo na parang pinatubo. That will trigger chaos pag inaresto nyo ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Tama. Paano huhupa ang tensyon ngayon sa posible ng pagkakaalis o pagpapaaresto kay Presidente Duterte para mawala ang alinlangan na aarestuhin siya dahil sa ICC? Yun po. Gumawa po si Presidente BBM ng Memorandum Circular addressed to all executive agencies including DOJ, NBI, PNP, and AFP. Walang makikipagtulungan sa ICC. Nakasulat yan na order. E di uupa yung possibility na maaresto dahil sa warrant of arrest. Yung black and white kailangan. Di ba po? Pero habang kasing salita lang at nakukontra ng ibang tao gaya ng kalihim ng Department of Justice, wala pong maniniwala sa salita. Kasi pinatigil ang pirma, tuloy. Di ba ho? Hindi Tama. daw kailangan ng amendments ng economic provisions, tuloy pa rin. Yun nga. Ano nangyari? Akala nila may kasunduan na sila. Ayun, gera na naman ang Senado at ang Kamara de Representante. Yun, kagaya ng vlog ko sa Parang inyo. wala pong ibig sabihin ng salita sa bayang ito. Dapat isulat dahil pati ang husgado will be guided kung anong nakasulat. Yan po ang dahilan. Kaya kapag ikaw nag-file ng certiorari, kinakailangan may certified true copy. Bakit ayaw isulat? Di ba po? Ay, nako. So, ang tutukan po natin, paano ang reaksyon ng bayan na hindi pa nangyayari. Dahil pag yan po nangyari, masigurado talaga, magkakagulo. Yan po ang katotohanan. Agree or disagree ba kayo? Well, Ayan. tignan po natin ang mga sinasabi ng ating Ayan, mga... guys. So, eto nga. Wrap up tayo ng konti, guys. Wrap up. Ating komentuhan po yung mga sinabi ng ating
buting attorney Harry Roque. Ayan po guys, so komentuhan uli natin. At yun nga po, ang sinasabi ng ating buting attorney Harry Roque, dating spokesperson ng ating kagalang-galang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nasabi niya rito na kailangan talagang may black and white. Gaya nga ng vlog ko sa inyo, kailangan meron tayong black and white. Lahat ng sinasabi ng ating presidente dito sa Pilipinas, i-black and white, hindi puro ngawa lang. Kasi hindi mga magsusunod, wala namang utos ano yung live niya na sinabi niya sa mga news na hindi niya papayagang pumasok dito ang ICC. Gaya nga na sinabi ko, nung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, salita pa lang ng ating Pangulo noon na si Rodrigo Roa Duterte, ni Tatay Digong, salita pa lang niya sa news, sunod lahat ng mga government officials. Pero iba na po ngayon. Iba na po ang ating kasalukuyang gobyerno. Pagka sinabi ng Pangulo, hindi kami susunod dyan kasi wala namang kaming natatanggap na utos na black and white dito sa aming opisina. Wala, salita lang yan ng Pangulo. Hindi kami susunod dyan. Kagaya nga na sinabi niya, may salita ang ating Pangulo na itong sa kasalukuyang Pangulo na administrasyon, hindi sila sumusunod. Nakita nyo naman sa Senado at saka yung ibinlag ko sa inyo sa Senado at saka sa lower house. Wala, nagbabangayan sila doon. Hindi sila sumusunod sa naging utos ng Pangulo ngayon. Dahil walang black and white. Walang kasulatan. Yun po ang sinasaad dito ng ating butihing attorney Harry Roque. Yun nga. Kaya, wala. Pagka walang black and white. At sinasabi pa niya dito, marami siya sinabi rito tungkol doon sa warrant of arrest ng ating Tatay Digong. Yun, maaaring totoo. At maaaring totoo kasi lumalabas na sa balita Pero, kagaya nga nung si Sir Banat Bay, merong kumbaga threat sa kanyang buhay. So, ang ginawa niya, pinaalam niya sa taong bayan na merong ng ugong-ugong o bali-balita ayon sa kanya na may magaganap na ganun, threat sa kanyang buhay. So, pinalabas niya para na sa ganun, kung mangyari man yun, alam na kung sino ang may kasalanan doon. Yun po ang kanyang, ganun din dito sa ating Tatay Digong na kailangan mailabas to para na sa ganun, maalarma yung taong bayan upang sa gayon kung ano man ang mangyari, alam na ng taong bayan. At para makita niya kung nasaan ang pulso ng bawat isang mamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. So, ganun po ang mga estratehiya ngayon. Kasi sila, ang estratehiya nila, magsasalita lang, walang black and white, may tanong, hindi naman sinasagot. So, ang nagiging bawi o estratehiya naman ng kabilang side, ipapaalam namin kung ano yung mga ugong-ugong na balita na yan upang sa gayon, mangyari man, alam na natin na meron palang ganun talaga. So, naghahanda na nga, hindi nagkakagulo. Naghahanda na po ang yung mga taga Davao dahil nga doon sa mga ugong-ugong na balita na yon. Para na sa ganun, handa sila. Handa sila sa anumang mangyayari. Kahit na yan bali-balita pa lang. Kahit na yung sinasabi ng iba na fake news yan. Hindi. Fake news man yan o totoo, at least nakahanda ka. Diba? Parang sa panahon ng sakuna, yung ating magbabalita sila na, ito sa panahon na to ay magkakaroon ng El Nino. Kagaya ngayon, magsisimula, ano naman tong message na to? Papampam. Ayun. Kagaya nga nung yung sasapitin nating El Nino ngayon. Binalita na yun. Magsisimula ng Pebrero, nariyan na El Nino. Tag-init. So, sinabihan na tayo, di tayo maghanda na.
sa nalalapit na El Nino. Di po ba? May advisory na. Ganon din ang nangyayari ngayon. Inaabisuhan na ang taong bayan kung ano ang pwedeng maganap sa hinaharap. Kagaya nga ng pag-aresto sa ating kagalang-galang butihing dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. So at least meron na tayong idea at meron na tayong pwedeng paghandaan. Ano man ang mangyayari sa hinaharap. Ganun po kasimple ang ginagawa ng ating mga DDS supporters. Diba? So, yun nga. At dito na rin malalaman kung sino talaga ang sumusuporta sa ating Tatay Digong. Yun. So, kaya nga nakakalungkot po ang nangyayari sa ating inang bansang Pilipinas. Sa aking pagsusuri po, ay ako'y naranasan ko naman po yung martial law nung panahon ng senior FM. So, sa aking pagsusuri at sa aking karanasan ngayon, mas masahol po tayo sa martial law. Yun po ang aking saganang akin. Saganang akin pa. So, yun po guys. So, hanggang dito na lamang po ang aking mamunting video na ipinatunghay sa inyo. Maraming salamat po sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscriber po na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. At papasalamat din naman po ako yung mga bago kong subscriber na nung binilang ko po kagabi hanggang ngayon ay nagdagdag na naman po ng 10. Maraming salamat po sa inyo. Sa inyong pag-subscribe sa aking YouTube channel, DIY KKB Informative. So, patuloy po akong mag-vlog patungkol sa nangyayari sa ating kapalibutan dito sa ating inang bansang Pilipinas. At i-update ko po kayo kung ano po talaga yung nangyayaring mga pangyayari. Gaya nito, ang ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na si Tatay Digong ay nagpaplano na sila ng masama sa ating dating presidente, Tatay Digong. So kung kayo sumusuporta, ipahayag nyo. Kahit man lang sa komento, kahit man lang sa paglalike para lumagana po ang ating YouTube channel, DIY KKB Informative. At ako naman po hindi kumikita dito dahil ako po demonetize. Ang tangi ko lang pong pakay dito sa YouTube channel natin ay may ambag ko man lamang sa ating inang bansang Pilipinas ang ganitong paggawa ng mga YouTube videos patungkol sa totoong nangyayari sa ating palipalibot dito sa ating inang bansang Pilipinas. So, maraming salamat po. Naway nasa mabuti ngayong kalagayan. Ito po ang inyong lingkod muli, si DIY KKB, na nagsasabing good luck po sa mga nagbabalak gumawa ng masama sa ating Tatay Digong. See you on my next vlog guys. Maraming salamat.